Gusto kong pinagpapasalamat na sa tagal-tagal po ng panahon, since 2015 hanggang 2023, at ako po ay narito. At ngayon po ay maghahayag na po ng kanyang sermon sa araw na ito. Ito po ay malaking achievement po para sa akin dahil syempre po, sino po naman po ang tatanggi sa ganitong opportunity na ibinibigay po. At alam natin na ang pagtitiwala po ng Diyos at ng pastor ay naroon. Kaya po, salamat po sa Diyos sa lahat po ng mabubuting bagay na kanyang binigay sa akin. Amen. At sa punto ito mga kapatid ko, atin po pag-aralan. Alam po natin ang Biblia po ay nagtuturo po sa atin. Amen. Nagtuturo po siya sa atin kung paano yung mga mabubuting bagay, yung mga dapat natin gawin sa buhay. Amen. Nagtuturo po siya Marami pong example dito na talaga namang pag ating nabasa, talagang nakakalakas ng ating spirito, nakakalakas ng ating kaluluwa, nakakalakas ng ating katawan, ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya, ng ating paninindigan. Amen. Marami dito. Dahil ito nga, sabi nga ni Mami, ang Bible daw is the basic instruction. So maraming instruction si Lord dito talaga. Kapag yung binabasa ko, marami kang matututunan. Maraming example ang bawat karakter dito. So ang topic po natin for today is yung the great example of a righteous man. So meron po ditong dakilang halimbawa po ang ginawa ang taong ating tutungayan sa araw na ito. So, ano po ba ang naiisip natin kapag sinabi natin righteous? Amen? So, naiisip po natin, pag sinabing righteous, nandun po yung katwiran o kalooban ng Diyos. Pagiging matuwid, pagiging tapat, patuloy na pagsunod sa Diyos, pagiging masunurin. Amen. Nandun po yan pagiging banal, of course, dahil ang Diyos natin ay banal, dapat po tayo magpakabanal po. So, alam ko po, ang lahat ay nagsisikap, ang lahat sa atin ay talaga namang nakikipagdigma po upang marating po ang kabanalang nais ng Diyos. So, yun po yung ating topic for today, yung pagiging righteous po, kung paano natin ma-achieve yung righteousness po nito. When we say righteous po, nakapulog dito yung mga katangian na pagiging matuwid, magalang, mabait, mapagpakumbaba, makatarungan, at higit sa lahat yung kabanalan nga po, kapag sinabing righteous man, ito yung mga taong sumusunod o masunurin sa Diyos o sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos po natin is a righteous God. So, kailangan po ang kanyang mga lingkod ay righteous din naman. Amen. So, gets po ba natin? Napakasimple lang po. Kung ikaw ay nakapag-isa sa Diyos, we have the God that is righteous. Diba? At sa kanyang righteousness, dapat nandun tayo sumusunod. Sa kanyang kalooban, sa kanyang nais at ibig. Kagaya po ng sinasabi po, sa aklat po ng Mateo, chapter 6, verse 33, ang sabi po roon, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Sa English po, ang sabi niya po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So nandun po yung salitang righteousness. Di po ba? Pag sumikapan daw po natin, sa ibang translation po, alam ko po iba yan. Pag sumikapan natin, pagharian tayo ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Yan po yung sa ibang translation po. Kung atin pong babasahin mo. Pag sumikapan daw po natin ang mga bagay na ito. At yun nga po, atin pong sundin ang kanyang kalooban bago po dumating sa atin yung mga pagpapala. Amen. Amen. Sa lahat ng bagay, unahin daw po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at pawang idaragdag daw po lahat ng mga bagay sa atin. So, paano po maidadagdag yung mga bagay sa atin kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos? Diba? Paano? Paano maidadagdag ang lahat sa iyo? Diba? Kung hindi ka naman pinaghaharian ng Diyos. At paano mapaghaharian ng Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa kanyang kalooban? Paano ka naman susunod sa kanyang kalooban kung hindi ka naman niya paghaharian?
paikot-ikot lang. Pero, nandun po yung pangako na shall be added unto you. Amen. So, dun po sa pagiging righteous, dun po natin makakamtan. Amen. Dun po natin makakamtan yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sa pagiging righteous, sa mga choices natin na pinipili. Amen. Sa mga desisyon natin sa buhay. So, atin po ipagpatuloy po, no? Na lahat po tayo naghahangad talaga na pagharian po tayo ng Diyos, no? So, sa Biblia, maraming kwento tayo na mapupulutan po ng aral patungkol sa kung paano ba natin magagawa ito. Amen. Paano ba tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos? Amen. Maraming halimbawa. Alam po natin, ito po yung ating title, The Great Example of a Righteous Man. So, dito po sa Biblia, napakarami pong halimbawa ng pagiging isang righteous, pagiging masunurin sa Diyos. Napakarami pong halimbawa na ating matutunghayan. Amen. Babasahin lamang po natin ang Biblia at malalaman po natin kung sila po ba ay pinalugdan ng Diyos. Amen. Kung sila ba ay pinagpala ng Diyos. Amen. Kung sila po ba ay talagang isinama ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen. Dahil yun po yung pagiging righteous po yung isang sikreto para makapunta po sa langit. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun po yung isang natin yung isang halimbawa po natin na dapat po natin lubos na tularan po, no? So marami po yan dito. Sa book po ng Genesis, alam po natin na napakarami pong mga karakter na atin pong kung ating babasahin, talaga po nandun po yung pag-administrate ni Lord sa kanila, no? So, dun po sa book na to, sa libro po ng Biblia, ay syempre, bago ka sumunod, kilalanin mo muna yung susundin mo. Di po ba? Sabi po dito, sa Biblia ay maraming kwento tayo na kapupulutan ng aral, pwede din natin tularan ang ilan, at pwede namang hindi ito. Ito ay base sa kaunawaan natin. At dito makikita din natin sa kanilang mga buhay yung iba't ibang side ng buhay ng Diyos. May iba't ibang ugali po or attitude. Diyon, makikita po sa kanilang buhay kung ating pong babasahin. Yung iba't ibang uri o side na ating Diyos. So ano po ba yung pagkakakilala natin sa ating Diyos? Amen. Ano po ba yung pagkakakilala natin sa ating Diyos? Siyempre, nandyan yung God is love. Amen. Amen. God is just. Di po ba? God is righteous. Amen. Nandyan po lahat na yan Amen. Nandyan po lahat na yan. Ang Diyos po ay faithful. Ang Diyos po ay mapagmahal. Siya po ay talagang mapagmalasakit. So, yun po yung isang side ng ugali po ng Diyos natin. Sa ating pagbabasa po, dito sa history of the past, dito po, sa aklat ng Lumang Tipan. So, ito po yung history of the past sa akin. Amen. Sa Bird's Eye View po, ito rin po yung sinasabi mong history of the past. So, nandiyan po yung, attend po kayo na hermeneutics. Yan po yung mapag-aaralan nyo kapag kayo po ay umatin. So, sa Bird's Eye View po, nandiyan po yung history of the past. Yung heaven and earth were created, Satan's first rebellion, dominion of the first man, hanggang sa church called ito. 12 po yan. So, yun po. At sa Revelation naman, nandun na po yung prophecy of the future. Yun naman po yung kabaliktaran. So, nandun na po yung sa bagong tipan natin makikita yung mula church called out ulit, pabalik hanggang the new heaven and the new earth. So, yun po yung God's prophecy of the future. So, sa first article of the Bible, makikita po natin doon na yun po yung talaga yung historia, yung black by black po ng lumang tipan po, kung paano po nabuhay yung ating mga heroes of faith sa pangunguna ng Diyos sa kanilang buhay. So, yun po, hindi lamang po God is love. Hindi lamang po God is God is faithful. Hindi lang po yan Kasi yan po lagi natin iniisip, kaya yung ibang mga kapatid natin patuloy na nagkakamali rin naman kasi God is love naman Diba? God is faithful naman So, okay lang po. Okay lang magkamali. Because God is gracious. Diba? God is gracious, kaya ayos lang yan. May chance pa naman. Habang nabubuhay, sabi ng pastor, habang nabubuhay, may pag-asa. So, ito po yung mga wala pong masama
masamang maniwala rito dahil totoo naman po na God is love. Pero kung babasahin niyo po yung aklat ko, ang sabi po ron, God is love to those who love Him. Hindi po God is love lang. Meron pong kabaliktaran. At ang Diyos po ay meron din namang ibang side. Alam niyo po ba na sinasabi po sa book ng Genesis chapter 3 verse 14 po na siya po ay Diyos na kapag mapagsumpa o God of that curse, siya po ay sinumpa niya po si Eva at Adan. Kung atin pong babalikan, di po ba nung sila po ay nagkamali. Amen. Nandun po, ayun, siya rin po yung Diyos ng destruction. Amen. Sa book po ng Genesis din naman, sa buhay nila na uwi, nung pinabahan niya po. Amen. Siya po yung nagpaparusa eh. Amen. Siya rin po ay jealous God. Amen. Din po sa Exodus 34:40, kung ating pong babasahin. Nagsiselos po siya kapag sumasamba ka sa ibang Diyos-Diyosan. Kapag ka po, tayo pong lahat ay matalikod at inuuna po natin ang ibang mga bagay at atin po hindi binibigyan pansin ang kalooban ng Diyos. Siya po yung Diyos na seloso, panibugbuing Diyos. Amen? Siya po yung panibugbuing Diyos. Yan. Amen? So, God is a jealous God. Amen? Ang lagi lang kasi natin naririnig, God is love. So, hindi lang po yun ganun. May ibang side po ang Diyos. At siya po yung Diyos na kayang magparusa sa makasalanan at puksain ang iyong kaluluwa patungong impyerno. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya po kapag nabigyan na po tayo ng chance ng Lord, ano mo pa kailangan sayangin yung chance? Bakit mo pa kailangan manghina? Ayan na nga Diba? Kapag sinusunod ka lang sa kalooban ng Diyos, nandiyan yung kanyang pagsama At napakadaming pangako ng Diyos. Napakarami niyang pangako na ating pong matutungayan sa Biblia kung tayo po yung gusto na nagbabasa. At pwede po natin itong maging kalakasan. Amen? So, meron pong tayong Diyos na ganito po ang klase ng karakter. Amen? Meron po tayong Diyos na ganito, kaya po, patuloy po tayo na patuloy po natin pag-ingatan ang ating mga sarili. Amen? Na huwag po tayong umabot na tayo po, kagaya po ng mga karakter na akin nabanggit, kila Noe, sa mga lahi ni Noe. Amen? Na ganun po yung ganap. Alam po natin na hindi na yung gagawin ni Lord. Amen? Pero, maaari gawin niya kasi andun po yung nabubuhay tayo sa mundong ito na nandito po kasama natin yung kaaway. Kasama po natin yung kaaway. Yun nga po si Job na napakamatuwid, pinagmamalaki ng Diyos, ay pinahintulutan pa ni Diyos na makaranas ng gano'n. So tayo pa kaya? Yun po ay matuwid. Amen. Wala tayo sa kalikingan ng pagkamatuwid ni Job. Pero nakaranas pa rin po siya ng gano'n. Pero at the end, makikita natin sa kanilang mga buhay yung pagsama ng Diyos. Amen? So yun po mga kapatid ko. Amen? Ang Diyos po natin ay omnipotent God din. Siya po ay pinakamakapangyarihang Diyos. Amen? Siya po yung pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Siya rin po yung omnipresent God. Siya rin po yung present kahit saan. Kahit saan po, ng dako ng mundo ay nandun siya. At siya rin po ay omniscient God na nalalaman ang lahat ng bagay. Amen. God knows everything. Amen. Wala kang maitatago sa Diyos. Amen. Wala po tayong maitatago sa Diyos na kahit ano pa man sa buhay natin ito. Ano man yung iyong mga motibo, bakit ka ba napupunta rito? Bakit ka ba sumasamba? Bakit ka ba bakit mo sinasamahan yung mga bagay-bagay o ginagawa yung mga bagay-bagay? Amen. Ang iyong motibo ay alam ng Diyos. Amen. Kaya po, ayusin natin ang ating pagsunod sa Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay talaga namang nagpaparusa. Amen. Ng kaluluwa patungong impyerno. At alam po natin na yan po ang sasapitin ng lahat ng mga pasaway. Amen. Hindi sumusunod sa kalooban at nais ng ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So, sa topic po natin, so
what is the meaning of example? So, ito po yung ibig sabihin ng example. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ang sabi po rito sa Oxford Dictionary, a thing, characteristic of its kind or illustrating a general rule. So, ito daw po yung isang karakter, isang uri po na kapareha o ano po, o yun po, yung pwede mong gayahin. Amen. Sa iyong buhay. So yun po yung ano po yung sinasabi po rito, or meron pa pong isa, sabi po rito, a person or thing regarded in terms of their fitness to be imitated. So yun nga po, ano, yung pwede mong gayahin, kasi yun nga po, example, halimbawa, imitated or the likelihood of their being imitated. So yun nga po yung ibig sabihin po ng example, no? So sa buong po ng Biblia, kung ating pong urukayin po sa creation po, meron na tayo agad tao na pwedeng pagbasihan ng ating pananampalataya. Amen? Pwede ba natin kunin yung, pwede ba siyang maging great example sa atin? At alam po natin, nakilala natin lahat to sa buhay po ni Adan. So, sa first creation, alam po natin na siya po yung nilikha ng Diyos, no? So, sa buhay po ni Adan, amen, ibinigay sa kanya ng Diyos lahat ng kapangyarihan at pamamahala sa mundo. Kung ating pong babasahin po, amen, sa chapter 2 po, ang sabi po rito ng Diyos, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So nakikita po natin doon, no, na sa pag-create po ni Lord kay Adan, amen, ibinigay po ng Diyos ang lahat ng pamamahala po sa kanya. Amen. Alam niyo na itong kwento na to. At sabi po rito, sa 70 po, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sabi ng Diyos. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So ito po, sa book po ng Genesis chapter 2, mababasa niyo po, na unang nilalang ng Diyos, si Adan. Si Adan alone, na walang kasama. At dito po, makikita po natin, mababasa natin, na nagtagubilin na ang Diyos sa kanya. Ikaw mamamahala niya. Ikaw magbibigay ng pangalan sa mga hayop. Ikaw yan. Ikaw makakalaga dyan sa Eden. Sa iyo po, pinagkakatiwala ang lahat. So wala pa dito si Eva. Kung babasahin po natin. So, basahin po natin ang buo para ating pong mga nawaan. Nasabi po rito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti, ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang po ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa ipapawid. Pinagdadala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa ipapawid at ang bawat ganin sa parang datapon sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. So, makikita po natin, no, na si Adan ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magpangalan sa mga hayop, sa mga ibon, sa lahat ng bagay. So, si Adan po ang binigyan ng Diyos na kapangyarihan dito. At kung atin pong pagpapatuloy pa, ito po sa chapter 2 pa rin po, verse 21, at hinulugan ng Panginoong Diyos ng hindi kawasang himbing ang lalaki. So, mahimbing po ang kanyang pagkatulog. At siya itulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi sa lalaki, ito may buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa na sila'y magiging isang laman. At sila'y kapahubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. So doon makikita po natin, no? Amen. Nakikita niyo po ba yung pagkakasunod-sunod ng kwento? Amen. Ito po, titignan po natin kung magiging great example ba sa buhay natin si Adan. Kung pwede po ba natin pagbasihan yung kanyang buhay po, no? Na maging example natin sa buhay na ito.
Kasi ang Biblia po ay nagbibigay ng instruction eh. So, dito po makukuha natin yung mga example. Kasi ang tao po, sa totohanan po, ang tao, mas sumusunod sa example kaysa sa advice. Amen. Ganun po ang tao. Kahit anong sabi mo dyan, kahit anong salita mo dyan, hindi yan susunod unless nakikita niya na ginagawa mo rin. Amen. Parang sa ama at sa anak lang yun eh. Mapagpapawalan, anak, huwag kang manigarilyo. Pero manigarilyo ka. Sa palagay mo ba, tutularan ka ng iyong anak? Diba? Hindi rin. Hindi kanya pakikinggan. Amen. Bagkos, gagayahin niya pa nga yung ginagawa mo. Amen. Kasi yun yung example na nakita niya na pwede pala. Amen. So yun, pagpatuloy po tayo. Amen. At yun nga po, ito po, makikita po natin na una talagang nilikha ng Diyos ang lalaki bago ba Eva. Pero nung nagkasala po sila, laging tinuturo ni Adan na pinakain kasi mo ng babae. So sa panahon po natin ngayon, lagi natin sinasabi, ay na kasi babae, dapat hindi na kinain bunga ng punong kahoy. Kaya nagkasala tayo. Amen. So ganun tayo nabuhay. No? Pero iba po yung sinasabi ng Biblia talaga. Kung ating unawain kung mabuti, amen. Nagets niyo po ba yung una? Yung una po, nakita natin na unang nilikha ng Diyos si Adan, tapos ibinaba po yung kanyang utos at tagubilin, tapos nilikha po si Eva. Tapos ito na po, sa book po ng Genesis chapter 3, ito po, yung dito na yung pagsaway. Ang sabi po rito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapos sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay magdidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala sa mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa kanyang mga mata at ang kahoy ay mananasa upang magpantas sa tao o maging matalino, ay pumitas nga siya ng bunga niyaon at kinain. Amen. Nakita niyo po yung galaw ng diablo sa buhay ng tao. Amen. Talagang tutuksoin na niya eh. Amen. Kaya po yung paghahangat talaga kailangan dinadalangin po natin sa Diyos yan eh, yung ating mga hangad sa buhay. Dahil dito po tayo dinaya ng diablo eh. Yung mga nais at ibig natin sa buhay. Amen. Ito po, dinig po natin. At kitang-kita po natin kung ating babasahin. Kung paano po ginapang ng diablo si Eva. Di po ba? Kung paano po niya tinukso ang babae ito, no? At alam po ng babae na sa kanyang puso, talaga naman, nakakamangha. Amen. At syempre, sabi niya pa sa kanyang sarili, ang sarap kaya maging matalino. Di ba? So, yun, mga bagay na yun, yung sa paghahangad ng babae, ang nagtulak sa kanya sa kasalanan. So, yun nga po, no? Hinain niya ng babae, no? At ang sabi pa po rito, pumunta siya ng bunga na yun at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya. Take note po kasama niya at ito'y kumain din naman. So yun po, makikita po natin doon na parang may mali. Doon sa nangyari. Doon sa naganap. Amen. Na nakikita ko po rito, hindi yung kahinaan ng babae. Hindi yung kahinaan ni Eva. Ang nakikita ko po dito yung leadership ni Adan. Kasi siya po'y nilikha ng Diyos na perfecto. Pero magkagayon man, ibo ba siya yung pinagbilinan eh. Siya yung binigyan ng babala ng utos eh. Siya yung pinag-administrate eh. Siya yung ginawang parang tagapanguna eh. Ibo ba? O hindi nga parang siya yung ginawang tagapanguna eh. Siya po yung namamahala sa Eden. Pero magkagayon man, hinayaan niya na matukso yung babae. Hindi man lang niya pinrotektahan. Amen. Hindi man lang niya sinuway.
At hindi pa ho doon nakikita yung kahinaan ng lalaki. Nakita niya na nakinain ng babae, abay, kumain din. Amen? Alam ko po, masarap pang kumain. Pero, di ba? Pero kung sa mali naman, di ba? So, yun po, no? Yun po yung nakita natin sa buhay ni Adan. So, nakahit siya po ay nilikha ng kalarawan ng Diyos. Amen? Kawangis ng Diyos. Amen? Perfecto. Ay, nagkagayon po ang kanilang kapalaran dahil po sa kanilang mga choices. So, kailangan po ba natin gayahin yung mga example na ganito? Di po ba? Kung atin pong pagbabasihan, hindi naging mabuting ehemplo si Adan sa kanyang lahi. Alam po natin na si Adan ang pinagmula ng lahat sa atin. Amen? Sa lahat ng tao, kasi siya lamang po ang nilikha ng Diyos at sa huwad, sa lumad, at tininghan sa ilong. Amen? Siya lang po yun, at sa mga sumunod pong lahi ay puro ipinanganak na. Amen. Hindi po natin lubos maisip po no, na nandun po siya sa perfectong kalooban ng Diyos. Nandun siya sa perfecto wangis at larawan ng Diyos. Pero nandun po yung pandaraya ng diablo. Amen. Sa buhay po natin na ito, alam po natin na tayo po ay nabubuhay sa mundo na punong-puno ng kapitilian. Amen. Hindi po tayo perfecto. Hindi po tayo kagaya ni Adan. Amen. Na talagang kalarawan at kawangis ng Diyos. Amen. Pero sa pagbabasa po natin ng Biblia, makikita po natin yung kahalagahan, lalo na ng mga kalalakihan, ng mga Adan, yung responsibilidad po na inatang sa atin ng Diyos. Amen. Yung responsibilidad po na ibinigay ng Diyos. Yung, kaya ka nga mas malakas kaysa babae. Amen. Kaya nga mas matatag ang kalooban mo kaysa babae. Amen. Kaya ka ganyan. Kasi nga, sa'yo, ipinatong ng Diyos yung pamamahala. Amen. Yung mga nais at ibig ng Diyos, sa inyo sinabi. Amen. Sa pagpapatuloy po ng kwento, nandito na po si Cain at Abel. Alam mo natin ang nangyari kila Eva at Adan. Sila po'y pinarusahan ng Diyos. Amen. Sila'y pinalayas. Amen. Di po ba? Ano pong sabi niya kay Eva? Di po, maghihirap siya sa panganganak. At kay Adan po, siya po'y magbubungkal ng lupa. Doon po manggagaling ang kanyang kakanin. Dahil sa lupang alabok, doon daw po siya nanggaling. Sa lupang alabok, ay doon din siya babalik. Amen. Yun po yung sumpa ng Diyos kay Eva at Adan. So, nabubuhay pa po ba tayo sa sumpa ng Diyos? Isipin niyo po, kung nabubuhay pa tayo. Amen. Ang yung kinakain ba ay nandiyan na lang ba? Pipitasin mo na lang ba? Hindi na po yung mangyayari muli. Bakit? Kasi nabubuhay tayo sa pagkakamali. Kailangan po, makabalik muna tayo sa unang nilikha ng Diyos bago natin maranasan to. Amen. At ito po yung pagiging righteous. Amen. Dahil po meron tayong Diyos na matuwid, kaya natin naman po yan ang mga lingkod na matuwid. Amen. Sa pagpapatuloy po ng kwento, nagkaanong pa sila. Di po ba? At yun ay si Cain at si Abel. So si Cain at Abel po, kailangan po ba natin silang tularan? Yung mga halimbawa po nila ba sa Biblia, kailangan po ba natin tularan? Siyempre merong oo. At siyempre merong hindi. Amen. Meron kang choice eh. Nung kinain nila Eva at Adan, yung bunga ng punong kahal, pumasok sa ating yung choices. Kasi pumasok sa kaisipan mo yung mabuti at masama. Amen. Yung nalaman yun, ng ating nalaman yun, nagkaroon na tayo ng choices. Kasi alam mo na ng mabuti, alam mo na ng masama. May mga pagpipilian sa lahat. Amen. May mga tao ba na nagpapakasama? Yes, choice nila yun. At meron bang mga tao nagpapakabuti? Siyempre, meron. Amen. Dahil choice ng bawat isa yun. So, yung pagpili sa pagitan ng mabuti at masama, dahil ayan, sa pagkain ni Eva at Adan sa bunga ng punong kahoy. Amen. So, yun po. Dako po tayo kila Cain at Abel. So, alam po natin na sila po yung unang supling ni Eva at Adan sa mundong ito. So, kung atin pong babasahin, amen, yung buhay ni Cain, sino po ba si Cain? Si Cain po ay isang magsasaka. Amen. Si Cain po, yung panganay na anak na Eva at Adan, at siya po ay nakatatol ng kapatid ni Abel. Nainggit po siya kay Abel dahil mas kinalugdan ng Diyos yung pagbibigay ni Abel. So
Nanahingi siya kay Abel kasi nung nagbigay si Abel, talagang nalugod yung Diyos, natuwa ang Diyos sa kanya. At yun yung lubos niyang kinagalit. Kaya naman anong ginawa niya? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Dahil saan? Dahil sa inggit. Meron po bang nabubuhay sa inggit dito? Tanggalin niyo na po yan sa katawan niyo dahil hindi po yan mabuti. Amen. Hindi po yan sa Diyos. Ang sabi po rito, kinalugtan ng Diyos si Abel. Amen. At yung lubos na kinainggitan ni Cain. Ano pong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Amen. Ano pong nangyari sa kanya? Sa kanyang buhay? Sinumpa siya ng Diyos na kahit anong kung kanya loob doon, sa kanyang lupain, wala nang tutungko pa. Sumusumpa po ba ng Diyos sa tao? Amen. Kaya mo sumpain ng Diyos. Kaya tayo sumpain ng Diyos kung nanaisin niya. Amen. Sa buhay ni Cain, yun po yung kanyang naging kapalaran. Na kahit, kasi bilang magsasaka, hindi yung kabubuhay kasi nalalaman mo yun. Diba? At alam naman natin na ang pagsasaka ng mga panahon na yun ang gusto mahalaga. Kasi kung makukuha na yung pangkanin, kung walang magsasaka, wala kang makakain talaga. So yun nga po, ganun po yung nangyari sa buhay ni Cain. Na alam ko po, sa ating kaisipan, kung ating babasahin at pag-iisipang mabuti, hindi rin pa rin siya yung hinahanap natin na pagkukunan ng example. Amen. Hindi pa rin po siya. Kahit nanggaling siya sa nilalang ng Diyos, nakawangas at kalarawan, hindi pa rin Nandun na yung masamaan sa puso. Nandun na yung inggit niya sa mga bagay na nakukuha ng kanyang kapwa, ng kanyang kapatid. Amen. Ngayon, lumako po tayo kay Abel. Sino po ba si Abel? Siya po yung nakababa ng kapatid ni Cain. Siya po yung isang pastol. Di po ba? Siya po yung isang pastol at kinalugdan po ng Diyos ang kanyang buhay, lalo na po yung kanyang pagbibigay. Dahil lagi pong pinipili ni Abel ang pinakamainam para sa Diyos. Amen. So sa pagbibigay po ba kanina, pinili po ba natin ang pinakamainam para sa Diyos? Amen. Amen. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili sapagkat ang kaluguran ng Diyos ay sumasa sa inyong lahat. So ganito po, si Abel, sabi po ng Biblia, si Abel daw po ay pinatay ni Cain dahil nga po sa inggit. Yun nga po, lubos niyang kinainggitan ito, binigyan po siya ng katarungan ng Diyos. Amen. Ang kanyang pagkamatay ay binigyan katarungan po ng Diyos. At makikita po natin dun kung paano po ang walang kalabang-labang Abel na patuloy na sumusunod sa Diyos at nagtatapat sa Diyos ay pinatay po ng isang inggitero. Pero magkagayon man, nakita po natin sa buhay niya, amen, na hindi bulag ang Diyos, hindi biniyang Diyos, amen. Hindi po ganyan ang Diyos. Bagkos, isinumpahan niya si Cain, pinarusahan niya si Cain. Sa talambuhay ni Cain, nandun yung parusa ng Diyos. Amen. Siyempre, sa kamatayan ko ni Abel, nandun pa rin na kinalugdan pa rin siya ng Diyos. Amen. Nandun pa rin po yung kinalugdan siya ng Diyos. Amen. So, kailangan po ba natin gayahin yung buhay ni Abel? Siyempre, kita-kita po natin doon na talagang masunuring bata itong si Abel. Na lahat po ng mga bagay ay napatungkol, lalo na patungkol sa Diyos, pinipili niya lagi yung pinakamainam. So, kung nangyari man po sa kanya yung ganong kapalaran, amen, dahil po yun sa kasamaan ng mundo. Dahil po yan sa kasamaan ng mundo. So, yan po, mga kapatid ko, yan po yung nangyari kay Cain at Abel. Ngayon po, sa paglipas ng panahon, atin po kung mababasa dyan sa Genesis, yung nga po, meron po sa pagsaling lahi po, ang pinakamatandang tao po na itala ng Biblia, si Matusalem, na anak ni Enoch, nabuhay po siya ng 969 na taon, nasa saling lahi ng Adan, na namatay naman sa edad ng 930 years old. Yun po. At ngayon po, sa saling lahi pa, makikita naman po natin doon sa Biblia yung buhay ni Noe. So, si Noe po, ito po ba si Noe? Amen. Siya po yung isang matuwid na tao. Amen. Lubos na kanulog Diyos. Masunurin siya sa lahat ng instruction ni Lord. Sa lahat po ng instruction ni Lord. Amen. Pinalit na lang po natin yung mga kwento po kasi kung babasahin ko po yung buong
lumang tipan po sa inyo, baka, amen, kulang po yung 10 araw na ito. Amen. So yun po, no? Masunurin po siya sa instruction ng Lord kahit na siya pinagtatawanan, kahit po siya na siya kinukutya, sinasabihan ng mga hindi maganda, ng mga tao po nakapaligid sa kanya. Siyempre, masunurin pa rin sa Diyos. Amen. At siya po yung lubos na kinalulugdan ng Diyos. Siya rin po, sa kanya rin po nagmula ang bagong lahi. Amen. Alam po natin yan, siya po ang ama ni Shem, ni Japhet, ni Ham, dahil sa mga handog po niya, hindi na po muli sinumpa pa ng Diyos ang sangkatuhan. Amen. Dahil po yan sa buhay po ni Job na nasa katwiran po. Amen. Yung pagiging righteous po, nandun po. Amen. At sa kabila po na talaga, kinukutya siya, baliw. Ba't ka gumagawa ng argo? E nasa mataas na lugar tayo. Hindi naman ito babae. Amen. So yun po, no? Yung mga ganong instances po sa buhay natin, makikita po natin, no, na kapag sumusunod ka kay Lord, yung mga bagay po na kagaya kanina yung patotoo po ni Sister Janalisa po, no, na nagpupuri po siya sa Diyos kasi kahit ba may samba, di ba, masaya ka. Hindi yun po maintindihan ng mga tao na kapaligid sa atin. Sa buhay po ni Noe, diba, hindi na rin po siya maintindihan ng mga tao kasi ika nga naman, gumagawa niyo ang init-init. Tapos, isa pa, nasa mataas na lugar tayo. Ba't kailangan mo gumawa ng ganyan? Hindi naman yan naabutin ng baha. So, sila lamang po ng Diyos ang nakakaalam. At sa lahat po ng instruction ng Diyos, siya po ay naging masunurin. Siya po ay naging talaga namang lahat, step by step na instruction ng Diyos ay sinunod niya. Lagyan mo ng mga kwarto, gentong palapag ang gawin mo. Amen. Talagang sinunod niya lahat. Step by step. Sa nais at ibig ng Diyos na mangyari. At sa huli, alam na po natin nangyari. 40 days, 40 nights, pinabahan ng Diyos. Pinaulan ng Diyos ang mundo. Amen. At yun, lumaki ang baha. Amen. At pagkatapos po ng 150 days, yan po, pinahuparan ng Diyos ang baha. So, ganun po nangyari sa iyong buhay po niyo. So, kailangan po ba natin yung tularan? Yes, kailangan po natin yung tularan. Bakit? Masunuring tao si Noe. Masunuring tao itong si Noe. Di po ba nandun yung pagsunod niya eh? Sa Lord eh. So, makikita natin sa kanyang buhay na sa kanyang pagsunod, sino po yung mga nakasama niya na nakaligtas? Pamilya. Sino po? Pamilya. Nakamahal niya sa buhay. Kasama lahat ng buong niyang pamilya. Naligtas sa mundo. Kasama po ang buong niyang pamilya. Maging yung mga asawa ng kanyang mga anak. Anong sikreto po? Ang ginawa ni Noe. Sumunod siya mong sumunod sa instruction ni Lord sa buhay niya. So, ganoon din po sa ating mga buhay. Amen. Amen. Kung tayo po susunod sa instruction ni Lord, alam mo yung nais at ibig yan. Lalo na po yan, may ba? Ay, ito po yung arko kanina. Parating po, ila-ila po ni Noe. It's okay. Sa'yo ba, no? Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay po ng mga masunurin sa Kanya. Na kahit pamilya po ni Noe ay nakasama niya sa arko. At hindi po nakaranas ng puot. Take note po, kung babasahin niyo po ito, ang pinanggit lang po na matuwid at masunurin ay si Noe. Wala naman po pinanggit dito na masunurin din yung kanyang pamilya. Wala po pinanggit dito. Na kanyang pamilya, kasama niya ang sumusunod-sunod. Walang ganun. Yun lang po yung binanggit dito. Kaya po, kung sa bahay ng bawat isa sa atin ay tayo magiging isang Noe, amen, asahan natin. Asahan natin na nandiyan po ang Diyos para sa ating mga pamilya. Amen. Kaya, kung narito po, patuloy po umapit sa Diyos. Amen. Hindi lang para sa sarili mo, maging para sa pamilya mo rin. Maging mabuting ehemplo ka sa Panginoon. Amen. At yan po yung naranasan ni Noe sa kanyang buhay. Amen. Sa kanya po muli ang galing ang bagong lahi.
Amen. Amen. Sa buhay ni, tapos sa pagpapatuloy pa po natin, sa lahi po ni Shem, sa lahi ni Tera, mababasa po natin yan, sa Genesis pa lamang, sa lahi ni Tera, ayan na po, pinanganak na si Abraham. So yun po, sino ba si Abraham? So si Abraham po, sa kwento po, siya po'y napaka-masunurin sa Diyos. Amen. Sobrang masunurin po siya kay Lord. Ganun po si Abraham. Sa buhay po ni Abraham, siya po ay 11:30 na, madali na po natin ito. So siya po yung ama ni Isaac, siya po ay tapat sa Diyos, kaya ang Diyos po yung nakapagkasundo sa kanya. Amen? Sobrang naman, di ba? Nakakamangha kung makikipagkasundo sa yung Diyos na. Kasi Diyos yun eh. Di po ba? Amen. Yan po yung nangyari sa buhay ni Abraham po. Sa paglipas po ng panahon, kung babasahin niyo po siya, pinangalanan po siya ng Diyos na Abraham. Amen. Siya po ay sinubok ng Diyos na ihandog po ang kanyang anak na si Isaac. Amen. Sinubok siya ng Diyos sa bagay na ito. Amen. Alam po natin kung paano nag-ahandog ang mga tao. Sinusunog po, binabatay. Ngayon, sinubok siya ng Diyos. Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Ang anak po niyang yun ay si Isaac. Amen. Wala pong pag-atubili. Wala pong pag-aalinlangan. Amen. Na sinusunod ni Abraham lahat ng utos ng Diyos. Kumayo sila, may kasama silang mga, may kasama pa siyang isa, tapos mayroon silang mga hayop na dala, tapos kasama nila si Isaac. Tapos nung kalapit na ng kanilang paglalakbay, amen, naghiwa-hiwalay na sila, ang sinama lang ni Abraham ay si Isaac, amen, at yun nga po, gumawa na ng altar si Isaac, inihanda niya na po yung paghahandog po kay Isaac, amen, so handa niya sunugin si Isaac na pinakamamahal niya para sa Diyos. Handa niya isakripisyo ang kanyang anak para sa Diyos. Dahil ganun nga siya kamasunurin. Ganun niya pinahahalagahan ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Na kahit kanyang anak pa yan ang pinakamamahal, kung kinakailangan, hiniling ng Diyos, kanyang ibibigay. Kasi ganun nga siya kamatuwid. Pero anong ginawa ng Diyos? Amen. Nung nalaman ng Diyos na siya'y tapat, nung nalaman ng Diyos na siya'y talagang desidido na gawin ang inuutos ng Diyos, laban sa kanyang Diyos. Nagpadala ang Diyos ng anghel para siya'y tugilan. Sabi sa kanya, Abraham, huwag mo na ihandog ang iyong anak, sapagkat nakita ng Diyos na ikay masunurin. Nakita po nila yung isang puna, may nakasabit doon na isang malinis na tupa. Yun na po yung hinandog nila. Amen. At talagang lugod na lugod ang Diyos sa buhay ni Abraham. Kaya din naman sa buhay ni Isaac. Amen. Alam po ba yung buhay ni Isaac? Amen. Alam po natin na siya ay anak ni Abraham. Amen. Ano po ba yung buhay niya? Siya rin po ay naging tapat sa Diyos. Amen. Kinuha niya po yung pagiging matapat ng kanyang ama. Amen. Hanggang sa huling sandali, asawa niya po si Rebecca. Amen. Di sila magkaanak. Pero nananalangin po sila sa Diyos. Tinanggol sila ng Diyos. Binigyan po sila ng anak, hindi lang isa. Kambal pa. Amen. Kambal pa po yung binigay sa kanilang anak. At yun nga po, isa dun sa anak niya ay si Jacob. Amen. Si Jacob na mahina po. Lagi po yung kasama ni Rebecca. So yun po, yung kanilang buhay, amen, sa kanilang pagtatapat, amen, binibigay kay Isaac lahat ng nais at ibig niya. Ang kalakasan ng kapangyarihan, amen, namamahala sa lahat ng bagay. Yung blessings, pag sinabi ni Isaac, amen, yun yung nagaganap. Amen, nandun yung blessing kasi sinasamahan siya ni Lord eh. Ano man pagdating ng kanyang labi? Ano yung pagsama ng Panginoon eh? Amen, andi yung paggalang sa kanya ng mga tao sapagkat alam nila na si Isaac ay talaga namang sinasamahan ni Lord. Amen. Amen. Ganun din sa buhay ni Jacob. Amen. Sa buhay ni Jacob. Amen. Actually, medyo naano pa nga ako doon sa buhay niya kasi nakuha niya yung blessing sa panlilinlang. Nalilinlang nila si Isaac eh. Dahil si Isaac hindi na makakita noong mga panahon na yun at kailangan nang ipasa yung basbas na nagmumula sa Diyos. Kailangan na ipasa. So nakita ni Rebecca na talaga namang yung kanyang kapatid po ni kakambal ni Isaw. Yan, si Isaw. Si Isaw na balbol. So yun.
sa kanyang kapatid po, talagang giliw na giliw si Isaac. Amen. At talagang kay Esau niya po, nakita talaga yung kalakasan na gustong-gusto po niya ibigay yung basbas niya kay Esau. Kaya po nung nais at ibig niya na po ibigay yung kanyang basbas, sinabi niya po kay Esau na, kumuha nga ng lulutuin doon, mga aso ka. Kasi si Esau po ay mga aso eh. Kumuha ka, mga aso ka. At ipagluto mo ko ng pinakamasarap na pagkain. Ipaborito ko. At ibibigay ko na sa yung basbas ko. Narinig niya nila Rebecca. Kaya naman, sinabi niya kay Jacob. Tapos, pinilit niya si Jacob na, ganito gawin mo. Kung ikaw si Esau, ipagluto mo siya. Tapos, paglapit ni Jacob dun sa kanyang ama na si Isaac, ako po si Esau, ito po yung luto ko, ganyan. Tapos kumain na nga si Isaac. Tapos yun nga po, sa kwento po, amen, naglanto yung pagdududa ni Isaac na ikaw po talaga si Esau. Amen. Pero nung hinipo niya po, kahit siya po ba hindi naman balbol, nung hinipo po niyan, andun yung pagkabalbol. At nung kanyang iyakap na naamoy na po yung halimuyak, yung isang magandang mabuting halimuyak po. So yun po, binigay niya po yung basbas niya kay Jacob na walang pag-alinlangan. Amen. Kahit nagpapanggap si Jacob na siya si Esau. At pagdating ni Esau, wala nang natira sa kanyang basbas, wala nang natirang yaman, wala nang kahit anong natira sa kanya. Amen. Nagmula po yung puot at galing niya. Amen. Doon po nagmula yung kanyang pagiging rebelde. So alam na po natin nangyari kay Esau, nag-asawa po siya ng marami. Amen. Para makakuha ng kapangyarihan dahil nais at ibig niya nga babagsakin si Jacob. So, fast forward po tayo, alam na po natin yung mga bagay po na to. Amen. Yung mga heroes of faith natin. Amen. Mababasa po natin yan at pwede natin pagkunan ng halimbawa po upang magamit po natin sa pang-araw-araw natin buhay. At doon din po sa kanilang buhay, talagang makikilala natin ang Diyos. Kung ano ba talaga ang klaseng Diyos meron tayo. Kung ano ba klaseng Diyos yung sinasamba natin, no? So, nandun po yung, ang Diyos ay simusumpa po sa tao. Ang Diyos ay napupuot sa mga makasalanan. Ang Diyos po ay talaga naman maano yung damdamin, lalo na kung ang mga lingkod niya ay tumatalikod sa Kanya. Amen. Lalo na kung ang mga lingkod niya ay talaga namang hindi sumasamba sa Kanya. Hindi sinusunod yung instruction niya. Amen. At doon mo naman makikita na kapag ang tao ay masunurin, na kapag ang tao ay talaga namang ang kalooban ng Diyos ang isinasa buhay, andun po yung blessing. Amen. Napakarami pong heroes of faith. Sa buhay po ni Moses, napakaganda po ng kwento ni Moses. Tunghayan po natin yan. Sa buhay po ni Joshua, ang dami pa po, mga heroes of faith. Sa buhay ni Daniel, ni Elias, napakarami pa po. Ngayon po, dumako po tayo sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. So, sino ba ang ating Panginoong Jesus? Ano ba yung kanyang pinagmulan? Sino ba talaga siya? Ano ba yung kanyang ano bang buhay nagkaroon siya dito sa mundo? So alam po natin na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ay nagmula po sa Diyos. Amen. Mababasa po natin yan sa 4 na gospel po, lalo na po sa Matthew. Alam po natin na siya ay pinagbuntis ni Maria. Amen. Sa tulong po ng sa tulong po ng anghel, ang anghel po na si Gabriel. Yun nga po, siya ay pinanganak sa mundo. At yun nga po, nakapropesiya sa kanyang buhay na siya daw po ang magiging tagapagligtas ng mundo. So, kung atin pong babasahin po yung book po ng Isaiah po, chapter 53, ito po yung buhay na sinunod ng Diyos. Sinunod ng ating Panginoon. So, ano po bang sinabi dito? So, sabi po rito, sapagkat siya tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o magandahan man. At pagka ating minasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. So, wala pong makatawag pansin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi siya pogi, hindi siya makisig. Amen. Hindi yung magaya nung nakikita natin na nakapako, may abs pa. Diba ba? So, hindi po ganun. Kasi ang sabi po rito, hindi siya gwapo. Wala siyang anyong makatawag pansin. So, yan po yung binabanggit dito. So, hindi daw po siya yung gano'n. At sabi pa po, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao.
isang tao sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagpublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya hinamak hindi natin binigyang halaga. So yun po ang Panginoong Jesus ng mga panahon po niya nung nabuhay po siya. Ito po yung propesiya po sa book na Isaias na sinunod ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ito po yung kanyang buhay. Amen. Na iniligtas niya po ang tao. Kinampas po siya dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Siya pinako para mapawi ang ating mga kasalanan. Ito po yung propesiya ng Panginoong Jesus. Basahin niyo po yan sa Isaiah 53 po. Mababasa niyo po dyan kung anong klaseng buhay ang sinunod po ng ating Panginoong Jesus. So ito po yung nakapropesiya bago pa po mabuhay ang ating Panginoong Jesus. So kung ating po may kinalanan ng Panginoong Jesus, natupad niya ba yung nais at ibig ng Diyos? Amen, nagawa niya, no? Kaya nga siya nasa kanan ng Diyos eh. Bakit? Kasi nga, ito nga yung isinabuhay niya eh. Amen? At dapat ba natin siyang tularan? Amen. Ang sabi po ng book po ng 1 Peter chapter 2, verse 23, atin pong basahin. Ang sabi po rito, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Amen. Tayo po to. Tinawag daw po tayo sa ganitong bagay. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Amen. Si Kristo daw po ay naglumasap ng hirap. Hindi dahil sa trip niya lang yun, kundi dahil daw po sa atin. Amen. Yan po yung sabi rito. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan niya na halimbawa. Amen. Nag-iwan daw po siya ng halimbawa. Bakit? Upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Amen. Sa ibang translation po, nag-iwan ng halimbawa lubos na dapat natin tularan. So yun po, no? Yun po yung sinasabi ni Apostol Pedro sa book po na to, na ang Panginoong Jesus daw po, kaya daw po siya nabuhay dito sa mundo. Amen. Alam niyo yung katagan ng Panginoong Jesus na napagtagumpayan niya namin. Amen. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong manghina. Huwag kayong... Ito ba? Dahil napagtagumpayan niya na daw po yung mundo. So kung gusto mo magtagumpay sa mundo, ang sabi po ni Apostol Pedro, ang Panginoong Jesus daw po ay nag-iwan sa atin ng isang halimbawang dapat natin lubos na tularan. So ano po ba itong mga bagay na ito na iniwan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa atin, para daw po masunod natin yung kalooban ng Diyos, yung righteousness po. Kasi alam po natin na ang Panginoong Jesus ang great example para maging righteous ka. Dahil ang Panginoong Jesus nung nabuhay dito, minsan hindi siya nagkasala. Amen. Minsan hindi po siya nagkasala. Amen. Ano po ba yung ginawa niya? Amen. Nasabi po, pagpatuloy po natin, iniwan niya ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa hakbang niya na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So, nag-iingat po ang Panginoong Jesus sa kanyang bibig. Amen. Lalo na sa mga pandaraya. Alam po natin yung pandaraya ng Diablo sa kanya sa book po ng Matthew chapter 4 po. So, yun. Kung babasahin po yun, dinaya po siya rin ng Diablo pero napagtagumpayan niya po yun. Kaya po, yun po. Sa Diyos po ang kaparihan sa kanyang buhay. Ang sabi pa po rito, na nang siya'y alipustahin ay hindi kumanti ng pang-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbabala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol sa matuwid. Amen. Alam po natin na ang humahatol sa matuwid ay ang Diyos. At yun po ay lubos na pinagkatiwalaan ng Panginoong Jesus. So ano po yung nais at ibig ipaunawa sa atin ng Panginoong Jesus dito? Sa kanyang mga ginawa ito, sa sinalaysay po ni Apostol Pedro. Na ibigay natin yung pagtitiwala kasi natin sa Diyos sa lahat ng bagay. Eh, iba kasi sa atin, nasiko lang, galit na. Amen? Napagsabihan ka lang ng hindi maganda, kinalilimutan mo na yung ginawa sa'yo ng Diyos. Tatalikod na ako, bakit? Wala akong kwenta eh. Diba? Ang sabi po rito ni Apostol Pedro, na ganun daw po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi po niya, ang buhay po ng Panginoong Jesus ay dapat daw po natin lubos na tularan. Bakit? Nagtitiwala siya ng buong puso niya sa Diyos. Ipinagkatiwala niya lahat sa Diyos. Amen?
lahat ng bagay po ay talagang ipinagkatiwala po niya sa Diyos. So yun po yung isang bagay po na dapat nating tularan sa Panginoong Jesus kung paano siya magtiwala sa Diyos. Amen. May umaway sa Kanya, may umalibos sa Kanya. Lahat po, dinuraan siya, pinako siya, pinatay siya. Wala siyang pakailan. Bakit? Meron siyang Diyos na pinagtitiwalaan. Amen. Meron po siyang Diyos na pinagtitiwalaan. At yun daw po yung isang bagay na dapat nating tularan. Amen. Yung pagtitiwala. Ano ba po ang ibig na nating magaya sa Panginoong Jesus? Yung iniwan niya pong halimbawa. Amen. Yung pag-ibig niya po sa lahat ng mga kaluluwa. Amen. Sa kanya yung pag-ministeryo sa lupa, nandun po yung pag-ibig niya sa lahat. Pag-ibig niya sa kaluluwa na kahit sino ka pa. Kahit Samaritana ka, kahit balo ka, may kapansanan ka, kahit sino ka pa, wala siyang pinili. Naparoon siya para, hindi lang para sa mga taong nais niyang makasama, kundi para sa lahat. Amen. Basta sinabi mong kaluluwa, naroon ang Panginoong Jesus para sa lahat. Yung pag-ibig niya sa kaluluwa. Amen. Yun po yung nais at ibig ng Panginoong Diyos na tularan natin sa buhay ng Panginoong Jesus. Amen. Na wala tayong pipiliin kahit sino. Amen. Mas pangangailangan pa nga yung mga makasalanan ng salita ng Diyos kaysa sa mga matuwid. So yung paghahayo talaga, yung paghahayo talagang lubos na importante. No? Kasi doon po natin mailalabas po kung ano yung natututunan natin dito sa loob. So, ayun po, hoping talaga ako na makasama dyan sa mga hayo-hayo na yan. So, sana po, hindi magtagal ang panahon at talagang magamit din po ako ng Amen. Diyos sa ganyan po. So, sa manobel po ng Diyos, alam ko po na mangyayari at magaganap yan sa buhay ko. Dahil, siyempre po, bilang tayo po yung sumusunod at natututo sa mga nais at ibig ng Diyos na gawin natin sa buhay, siyempre, alam po natin na talagang sa buhay na ito, wala tayong ibang kahatungan kundi ang kamatayan at ang pagharap sa Diyos. Amen. So, yun po yung lubos na sinasabi ng Biblia na dapat po natin pagandaan. So, yun nga po, nabalik po tayo sa Panginoong Jesus. Grabe po yung pag-ibig niya sa kaluluwa. Na kahit siya po yung pinapako na, pinapatay na, tununaan na, inalapusta, pati yung mga Pariseo, hindi siya pananiniwalaan, lagi nagdududa sa kanyang mga sinasabi, na kahit yung kanyang mga apostol ay gano'n. Diba? Yung isa yung Judas siya. Yung isa yung tinatiguran siya. Amen? Yung isa naman, pinagtaksilan siya. Amen? Na kahit ganun sila, andun yung pag-ibig niya. Na kahit alam niya na yung mangyayari sa hinaharap. Alam niya na eh. Diba? Nasabi niya na nga sa mga apostol, na ikaw, 3 beses mo akong ikamot ko. Diba? Alam niya na mga Jesus, magkagayon man, dahil masunurin nga siya sa Diyos, at mahal niya ang mga maraming kaluluwa, napakaraming kaluluwa. Eh, ginanap niya ang kaluluwa ng Diyos. Nang walang kahit ano ng reklamo sa buhay. Na kahit siya'y pinapatay na, patawarin mo sila, Panginoon, dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Huwag ka ng pag-ibig sa kaluluwa. Yun ang dapat natin lubos na tularan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So matututo po ba tayo sa buhay ng ating Panginoong Jesus? Amen. Hindi yung ikaw yung nagpapapakwa, hindi mo na kayang tumbasan ng buhay mo o kahit ng buhay natin lahat yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So yun na yun, naganap na yun, tayo ligtas na, nasa atin ang kaligtasan, pangahawakan na lamang natin yun hanggang wakas. Dahil sabi po ng Biblia, kung sino daw po ang magiging tapat, hanggang wakas na siya maliligtas. So yung kaligtasan po, nasa atin na nung nagsisampalataya po tayo sa Panginoong Jesus. Ibubay, kagaya pa na sinasabi sa John 3:16. So yun po, no? Kapag sumampalataya daw po tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Meron ka na ng kapatid. Iingatan mo na lang hanggang dulo ng iyong buhay. Hanggang wakas ng iyong buhay. At kung ito'y hawak mo, asahan mo na ang buhay na walang hanggan ay iyong may enjoy. Amen. Dahil yun po yung pangako ng Panginoong Jesus. Amen. Ano pa po ang nais na Panginoong Jesus na dapat natin tularan sa Kanya? Amen. Ang Panginoong Jesus po ay sobrang mapagpakumbaba. Sobrang mapagpakumbaba po ng Panginoong Jesus.
Amen? Sa parang paraan po siya, hindi niya inari siya yung Diyos. Bagkus siya nga, inari niya po ang kanyang sarili na mas mababa kaysa anghel. Amen? Hindi niya inari yung sarili niya na kapantay ng Diyos. O siya man ay Diyos. Lagi niya sinasabi, anak ng tao. Anak ng tao. Taninayaan niya na ang Diyos ang magtaas sa kanya. Andun yung pagpapakumbaba sa lahat ng bagay. Amen? Wala siyang pride sa kanyang sarili. Wala siyang iniisip na siya'y matanyag. Amen? Bagkus, alam niya sa sarili niya na sa pagsunod niya sa Diyos, yun ay pangako ng Diyos. Amen? Sa atin po ng mga sumusunod, nandun po dapat yung pagiging mababa. Amen. Pagiging mapagpakumbaba lamang. Amen? Dapat po sa lahat ng bagay, tayo po ay makikitaan ng ganito. Sapagkat ito po yung nais at ibig ng Panginoong Hesus na dapat natin tularan sa Kanya. Yung pagiging mapagpakumbaba. Amen? Kasi yung pride, lalamunin ka lang niya. Amen. Ilalayo ka lamang niya sa Panginoon. Ilalayo ka lamang po niya sa iyong pananampalataya. Bakit? Kasi kagaya ni Cain. Pride yun eh. Pride yun eh. Kaya siya naiingit. Kasi alam niya sa sarili niya na okay din naman yung paghandog niya eh. Kaya nga lang, mas kinalugdan ng Diyos yun. Kaya, ito yung ingit. Kaya pinatay niya yung kanyang kapatid. So nagtulak sa kanya sa kasalanan. So yung pride mo, kung aalagaan mo yan, ay, ngayon na magtutulak sa'yo sa paglayo sa Diyos. Kasi hindi mo maamin sa iyong sarili na ikaw'y nagkamali, na ikaw'y nagkasala. So yun po yung nais at ibig ng Diyos na gayahin po natin sa ating sa ating pong great example ng righteous man. So, at yun nga po ay ating Panginoong Hesus. So ano po yung nais at ibig ng Panginoong Hesus na dapat nating tularan sa Kanya? Ito po yung pagiging obedient o pagiging masunurin sa Diyos. Amen. Sa Kanyang buhay, hindi niya inisip yung Kanyang sarili. Hindi niya po binigyang halaga ang Kanyang buhay. Bagkus, lahat po ng ganap sa Kanyang buhay ay dahil sa pagsunod sa Diyos. Di po ba? Alam natin na siya'y sinugo ng Diyos at nakapropesiya na po ang Kanyang buhay. At yun nga po yung lubos niyang ginanapan. Amen. Nagdanapan niya po ba ng mabuti? Nagdanapan niya po mabuti ang nais at ibig ng Diyos. So sa kanyang buhay po, naging masunurin po siya sa Diyos. At yun po ang isang bagay na nagtaas sa kanya. Amen. Nagtaas sa kanya sa kanan ng Diyos. Nagtaas po sa kanyang buhay po. Amen. Patungo sa kapangyarihan, pamamahala sa lahat ng bagay. At siya po ay pinakatakila sa lahat. Amen. At siya nga po ang tao po na dapat po nating tularan sa buhay natin ito. At yun po yung mga halimbawa po ng Panginoong Hesus na dapat po nating lubos ng tularan, sabi po ni Apostol Pedro, sapagkat sa buhay po ng ating Panginoong Hesus, makikita po natin yung katagumpayan eh. Sa buhay po ng Panginoong Hesus, makikita po natin din yung pagsama ng Diyos. Amen. Ministry po sa mundo, wala po siyang bagay na hindi sinabit kay Lord. Prayerful siya. Andun po yung talagang pagiging, yung pagsunod niya sa Panginoong Diyos, nandun po talaga, yun po sa bawat hininga niya, bawat tibok ng puso niya, andun po talaga yung pagsunod niya sa Diyos. At yun po yung nais at ibig ng Diyos. So, kailangan po ba natin tularan ng Panginoong Diyos? Amen. Kailangan po natin siyang tularan. At siya po yung magandang halimbawa sa Biblia ng isang righteous man. Amen. Kung babasahin po natin yung kanyang buhay, marami po tayong matututunan. Maraming pagpapala siya ang nakamtan. Amen bilang tao. Sa mundo po ng kanya, na siya po yung nabuhay dito sa mundo. Napakarami niya pong pagpapala. Napakarami niya pong halimbawa. Amen, na iniwan sa atin. Amen, upang maging kalakasan natin. Amen, na upang maging sandata natin sa anumang ating pinagdaraanan. Amen, napakarami po ng halimbawa na iniwan po ng Panginoong Hesus na dapat nating tularan. So siya po yung isang mabuting halimbawa po. Amen, basahin po natin yan for Gospel
po sa bagong tipan. At malalaman po natin dyan kung paano ba nabuhay ang Panginoong Jesus. At amen, ano po ba yung mga dapat po natin lubos na tularan sa Kanya. So yan po yung apat na katangian po ng isang tao po na dapat natin tularan. Well, actually, sa panahon po ngayon, hindi na po siya tao. Amen. Ang siya'y namatay, ilagay sa kanan ng Diyos. Siya po'y Diyos. Amen. At patuloy po natin yung pinananampalataya. Patuloy po natin siyang sinasamba. Amen. Kaya po siya nagpakababa bilang tao dahil po para mapagtagumpayan ito at mabigyan po tayo ng example. Nabigyan po ng example ang bawat isa sa atin. Amen. Upang hindi po tayo maligaw. Upang hindi na po tayo mga pa. Meron na pong nagsimula. Susundan na lamang po natin. At yun po ang Panginoong Jesus. Amen. At alam niyo po ang nangyayari sa mga masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po, last verse na po ito, akin na lamang pong babasahin. Ang sabi po sa Matthew po, chapter 5, verse 10, sabi po rito, blessed are they which are persecuted for righteousness. Ang sabi po, blessed are they which are persecuted for righteousness. Say, for there is the kingdom of heaven. Sa Tagalog po, ang sabi po, mapalad, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. So, mapalad daw po kung tayo inuusig dahil po sa ating pagsunod sa Diyos. Ang sabi po rito, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Amen. Sa lahat po ng mga tao po na patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit po ano man po yung sapitin, kahit ano man po yung ating danasin sa buhay na ito, mahirap man, given na yan kasi ganun talaga. Amen. Pero mabuti po ang Diyos sa buhay ng bawat isa dahil po may naghihintay po sa atin ang langit po ang kaharian ng Diyos. Kaya po, sa lahat po ng narito, amen, palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat sa ganitong paraan ay ipakikita natin sa Diyos na tayo na may talagang lubos pa rin sumusunod sa Kanyang kalooban at Kanyang nais. Amen. Ano man ang ating maranasan, bahaman, amen, lubog na yung ating mga kabahayan, wala man tayong masyado makain, amen, nandun po yung pagtitiwala, nandun po yung pagsunod sa Diyos, nandun po yung pagpapakababa na inaamin po natin sa ating mga sarili na wala talaga tayo magagawa kung tayo po'y wala sa Diyos. Amen? So, sa mga narito po na patuloy po na nagpakita po ng kanilang pagsamba po sa Diyos, ay asahan niyo po ang pangako ng Diyos ay lagi po masasa atin lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa Panginoon.